Magandang buhay ulit mga kabayan! Kumusta na kayo? Sa bidyong ito, mayroon akong invited lecturer at ipapaliwanag niya sa atin kung ano ang tatlong klase ng iba't ibang healthcare protection. Sasabihin niya sa atin o sa inyo kung ano ang gamit nito, kung paano pakikinabangan nito, at tingnan ninyo kung alin sa tatlo ang may pinakamagandang serbisyo na i-offer. Pero bago ko ibigay siya sa inyo, gusto ko sana kung kayo bago rito, subscribe muna kayo sa channel ko ha. Simple lang, subscribe muna kayo sa channel ko. Pakikalimbang na rin ng bell, kalimbang all, para updated kayo sa bawat video na i-upload ko sa channel na ito. Asahan ko yan mga kabayan ha. At tunghayan na natin ngayon kung ano talaga ang iyong pipiliin sa tatlong klase ng healthcare protection. Magandang buhay po sa ating lahat. Ako po si Roslyn Blay, isa pong caregiver dito sa Israel at Marketing Director sa International Marketing Group or IMG. Andito po ako ngayon upang magbigay po o mag-share po sa inyo ng konting knowledge about health insurance at bakit nga ba ito importante sa atin. Health insurance is a type of insurance coverage that typically pays for medical, surgical, prescription drug, and sometimes dental expenses incurred by the insured. Health insurance can reimburse the insured for expenses incurred from illness or injury or pay the care provider directly. Sa madaling salita po, ang health insurance po ang ating magiging kaagapay sa panahon ng pagkakasakit. Ito po ang tutulong sa atin sa pagpapagamot. Napakamahal po ng magkasakit sa Pilipinas. Pero kadalasan po ang healthcare, it is the most often neglected form of saving sa atin. Napakahirap pong aluke ng mga tao ng health insurance. Kadalasan po ang reasons nila ay may PhilHealth naman sila, may SS naman sila, o kaya ay may healthcare naman silang galing sa company, o kaya naman ay sasabihin nilang healthy naman sila, hindi nila kailangan at dagdag gastos lang yan at marami pa pong iba. So, kaya naman po kapag may nagkasakit sa pamilya, ito agad ang kadalasang options na ginagawa nila. Ang magbenta ng ari-arian kung meron, na kadalasan po ay bagsak presyo kasi nga po badly needed nila ng cash. O ang magsangla ng anumang pwedeng isangla. O yung mangutang kahit may matataas na interes. At ang paglapit sa mga charities at sa gobyerno. Meron nga po akong nabasa na sinabi ng isang nurse, sabi niya, marami na daw siyang nakitang mayayaman na pumasok sa ospital. Pero paglabas nila, mahirap na sila. Bakit kaya? Siguro po dahil wala silang healthcare. In just one major illness po na dumako sa atin. Pwede pong maubos lahat ng ating mga savings. Pwede rin pong maubos lahat ng ating mga ari-arian kung wala tayong healthcare na makakatuwang. Meron po tayong 3 types of healthcare. Ang short-term healthcare, ang senior care, at ang long-term healthcare. I-differentiate po natin itong tatlo. Ang short-term healthcare po ay pwedeng ma-avail ng ages 1 to 60 years old. Ito po ay isang traditional HMO na pure healthcare katulad po ng PhilHealth. Ganito po yung kadalasang ibinibigay ng mga companies sa kanilang employees. Much higher premium rates than long-term healthcare at pwedeng magbago ang premium rate as time goes by. Depende po sa ating healthcare provider. Pwede na agad gamitin anytime at kaya lang, need mo po magbayad yearly para ma-cover ka.
Kung ngayong taong ito nagbayad ka pero hindi mo nagamit kasi hindi ka nagkasakit, then next year, kailangan mo na ulit magbayad para maka-cover ka pa ulit ng iyong health insurance or else hindi mo na siya pwedeng gamitin. So, ba't napakaganda po nitong short-term healthcare talaga? Based on my experience po when I was working in an electronic company in the Philippines, ang akin pong anak ay baby pa noon at napakasakitin. At isa po sa mga benefits naming regular employees ay ang short-term healthcare na hindi po ako lang ang cover din po ang aking immediate family. So yun po yung nakatulong sa akin sa pagpapagamot sa aking anak. Kaya po less worry po ako. Sa halip na iisipin ko pa kung saan ko kukunin yung gagastusin ko sa pagpapagamot niya, ang iniisip ko na lang po ay kung paano siya gagaling. So less worry po talaga kapag meron tayo nitong short-term healthcare na pwede natin gamitin anytime. Ano naman tong senior care? Ito po ay pwedeng ma-avail ng mga 60 years old and above, healthcare intended for senior citizens and retirees. It costs way higher than the other healthcare, yung short-term po at long-term, mas mahal po itong senior care. Pure healthcare din po siya kagaya ng short-term healthcare at need rin po bayadan yearly para makover ka. Pero ito po, pwede na rin po agad gamitin anytime. Pero bakit nga ba napakamahal ng premium ng short-term ng senior care? Kasi po, during our senior years, mas prone na po tayong magkasakit, mas nagiging sakiti na po tayo. Kaya po, malaki po talaga yung premium na kailangan nating bayadan. Pero alam niyo po ba na pwede nating iwasan ang pagkuha ng mataas na premium ng senior care sa pamamagitan po nitong long-term health care? Ito pong long-term health care ay pwedeng i-avail ng ages 10 to 60 years old. Ito po yung healthcare with lowered premium rates o fixed premium po, kagaya po ng sa amin sa Kaiser 3-in-1. Naka-fix po ang premium niya at babayadan lang po namin ito ng 7 years. Unlike po dito sa short term at sa senior care na kailangan mo pong continuous magbayad. Dito po sa long-term healthcare, 7 years lang po ang pagbabayad at covered ka na, lifetime na yung coverage sa'yo. Mas mababa po ang premium. Bakit kaya? Kasi po, ang long-term healthcare ay kinukuha po natin habang tayo ay healthy pa, habang tayo ay bata pa, habang tayo ay may work pa at may income. So parang ito po yung magiging senior care natin pagdating ng ating retirement. Pwede po natin itong gamitin even beyond 60 years old kahit umabot pa tayo ng 100 years old. Ito po yung health insurance na may term life insurance at investment na in just one plan. So dito talaga sa long-term healthcare, wala pong masasayang sa pera natin. Kasi po, kung hindi mo siya magamit during 7 years paying period, ibabalik sa'yo ni Kaiser ang 85% ng total premium na binayaran mo na tinatawag namang long-term care bonus. So, di ba po napakaganda? Halos madodoble yung pera mo. At from the 8th year po hanggang sa maabot natin yung 20th year na maturity, kikita po ang pera mo in the form of investment. So, kung hindi ka po nagkakasakit, hindi mo nagagamit yung healthcare mo, no worries po kasi wala pong mawawala sa perang inihulog mo. Bagkus kumikita pa po kasi naka-invest po siya. Investment po siya which is good as cash pagdating ng maturity niya, which is the 20 years. So, mas advisable po talagang kuhanin lalo na ating mga OFWs o kahit yung mga regular employees, yung mga employed o yung may mga kakayahan
ngayon na mag-work at may income, napakaganda pong kuhanin itong long-term healthcare kasi ito po yung magsasalba sa atin in the future. Ito po yung magiging senior care natin. Overall po, maganda po kung meron tayo nitong mga healthcare na ito. Kasi magiging magaan po sa atin o mababawasan po ang ating worries sa panahon ng pagkakasakit. Ah, Ito po ay ang aking tatay at nanay. Ang tatay ko po ay stroke patient. Na-stroke po siya almost 6 years ago. Bale, nakaranas po siya ng severe stroke. Talagang we almost lost him po. And by that time, very critical po yung tatay ko. Dinala po siya sa isang private hospital. But before po siya in-admit at idiniretso sa ICU, kinailangan po naming magbayad ng 25,000 na down payment. So, kung wala po tayong cash na gagamitin, paano po yung ating kapamilyang may sakit kung wala tayong healthcare? So, 3 weeks po ang tatay ko sa ICU that time. At sabi ko nga po, napakamahal pong magkasakit sa Pilipinas. Sa 3 weeks po niya na yon na nasa ICU, almost every other day po, kailangan naming magbayad ng 20 to 25,000 partial payment sa aming bills. Or else, if we failed, ititigil po nila yung medication ng critical na pasyente. 'Di ba hindi naman po natin papayagan ng gano'n. So kaya kahit po talaga magkanda utang-utang tayo sa may malaking interest, talagang iga-grab po natin 'yan. Ito pong picture na 'to was taken last January 2020. Dahil nga po ang tatay ko ay stroke patient, napakarami niya na pong komplikasyon sa kanyang katawan. So ang naging masakitin po siya. So, last January po nagkasakit siya at na-confine ulit siya. By the way, before this, 1 week before this po, na-confine na rin siya ng 4 days at medyo malaki na rin po yung aming ginastos. Pero after 1 week po, nagkasakit ulit siya. So, kinailangan po siyang ibalik ulit sa ospital. At eto nga po, 10 days po siya naman sa ospital. So, sa 10 days niya po, nagkaroon po siya ng total bill na 257,308.31. Wala pa po dito yung mga deductions niya. Napakalaki po, di ba? Pero dahil may PhilHealth naman po siya po ay senior citizen at entitled siya sa 20% discount. At sa generosity na rin po ng kanyang cardiologist, na hindi po kumukuha ng professional fee sa tatay ko sa medyo matagal-tagal na rin pong panahon, kaya po very thankful po kami sa kanya. Kasi po sabi niya, ang tatay ko daw po ay miracle patient niya. Kasi nga po sa sobra ng pinagdaanan ng tatay ko na hindi talaga akalain na makaka-recover siya, makakabangon ulit siyang ganito at makakapagsalita. So talagang siguro sa tuwa na rin niya at pasalamat na rin niya na gano'n. So, hindi po siya sumisingil ng PF niya sa tatay ko kahit po sa mga regular check-ups at saka sa ganitong confinement. So, after po ng deductions, nagkaroon po kami ng total bill na 151,374.02. Ito po. Pero dahil nga sabi ko nga, pag nasa ganung private hospital ka at medyo malaki ang bills, kailangan mong mag-partial every 2 to 3 days, mag-partial payment para po magtuloy-tuloy yung medication ng patient. So, nung time na lalabas na po kami, ito na lang kasi nag-partial na kami nung mga nakaraang araw. So, 105,934.29. Mabigat po ito kasi wala pong senior care ang tatay ko.
dahil nga po sa marami na siyang existing illnesses dahil sa kanyang kondisyon, so hindi na rin po namin ikinuha ng senior care dahil magiging napakataas na rin po ng premium na ma- mabibigay sa kanya. At hindi ko po sure kung lahat po ng existing illnesses niya ay mako-cover nun. So, nag-decide na lang po kami na hindi namin ikuha ng senior care. Sa makatwid, ito pong 151,000 na to ay binayadan namin in cash. So, ito po ang nag naging motivation ko o nag-push sa akin upang mag-join sa IMG at mag-avail ng long-term healthcare, which is yung Kaiser 3-in-1 nga po. Kasi po, ngayon 2020, ganito na po kalaki ang kamahal ang magpagamot sa atin. How much more po 10 years or 20 years from now? Ang inflation po patuloy na tumataas. So, siguro po by 10 years or 20 years baka madoble o triple po yung amount nitong bills na to. So, ayoko pong maranasan ng aking nag-iisang anak ang pagsushoulder ng ganitong kalaking halaga para sa akin. Yun po yung nag-push sa akin upang maging ang aking mga kapatid ay makonvince ko na kumuha rin ng long-term healthcare. At sa awa po ng Diyos, lahat naman po kami ay meron na. So, ang amin na lang po ngayong ginagawa ay tulong-tulong po kami para naman sa aming parents. By the way, hindi ko po biniblame mga aking parents dahil hindi sila nakapaghanda para sa kanilang retirement. Actually, meron naman po silang naihanda. Kaya nga lang po dahil nga po sa critical illness na dumapo sa tatay ko, madali po iyong naubos. Tsaka kita ko po yung sacrifices nila before. Inuna po talaga nila ang kapakanan naming magkakapatid. So, ngayon po, it's time to give back naman. So, kami naman po ngayon ang mag-aalaga sa kanila. I'm very proud and thankful po sa aking parents dahil po sa mga sacrifices nila sa akin. So, ito na po yung ginawa kong examples kasi lalayo pa ba ako naranasan na po ng aming pamilya ang importansya ng pagkakaroon ng healthcare at yung kawalan ng healthcare. So, sana po ay nakatulong ito sa inyo at sana po ay may natutunan kayo at makatulong ito sa paghahanda ninyo na inyong future, na inyong retirement. Sana po huwag po nating ipagwalang bahala ang ating future healthcare needs. Kung tayo po ay healthy ngayon, hindi nakakasakit, mas maganda pero paghandaan pa rin po natin. Kung meron po kayong mga katanungan or kung naging interesado po kayo sa sinasabi ko na Kaiser 3-in-1, yung pong aming kinuha na long-term healthcare na My Life Insurance at Investment na, pwede niyo po akong i-message sa aking messenger account or mag-comment lang po kayo dito at sasagutin ko po kayo, tutulungan ko po kayo. At sana po ay nakatulong itong aking mga sinabi. Maraming salamat po.